Sa video na ito ating i-recap ang palabas na Lucky Logan. Welcome sa Jomal Movie Recap. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Kilalanin si Jimmy Logan, isang dating football star at mapagmahal na ama. Makikita siyang masigasig na ipinapaliwanag ang lyrics ng paborito niyang kantang, Country Roads ni John Denver sa kanyang anak na si Sadie, na may maliwanag at masayahing mga mata. Dati siyang mahusay na manlalaro ng football, ngunit dahil sa isang injury sa paa, napilitan siyang itigil ang kanyang matagumpay na karera. Ngayon, nagtatrabaho siya sa construction sa pag-aayos ng mga sinkhole. Madalas siyang mawalan ng signal sa cellphone dahil hindi niya kayang magbayad ng tamang serbisyo, pero masaya na siya sa kung anong meron siya at ayaw tumanggap ng tulong pinansyal, kahit pa inaalok ito ng kanyang dating asawa. Si Sadie ay isang matalino at bibong bata na naghahanda para sa isang beauty pageant. Samantalang si Jimmy ay masipag at tapat sa trabaho, natanggal pa rin siya dahil sa kanyang pagkapilay. Sa kabila ng hirap, ginagawa pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang ama. Pumunta siya sa salon na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Millie para sunduin si Sadie para sa ensayo ng sayaw sa Charleston. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang kahapon pa pala ang ensayo. Dahil sa aberya, nagtungo siya sa bahay ng kanyang dating asawa na si Bobby Joe, na ngayon ay may mayamang asawa, kambal na anak, at isang malaking mansion. Humingi siya ng paumanhin at tinanong kung bakit may "for sale" sign sa labas ng bahay. May buong kustodiya si Bobby Joe kay Sadie, at nalaman ni Jimmy na lilipat sila sa kabilang estado dahil sa trabaho ng asawa nito. Galit na galit si Jimmy dahil ayaw niyang lumayo ang anak niya. Napagtanto niyang kailangan niya ng pera, para makakuha ng abogado o para makalipat sa lugar na malapit kay Sadie. May kapatid din si Jimmy na si Clyde, isang veteranong sundalo sa gyera sa Iraq na nawalan ng braso bago pa makauwi sa Amerika. Ngayon, siya ay nagpapatakbo ng isang bar sa kanilang bayan. Habang nagtatalo ang magkapatid, dumating si Max, isang may-ari ng NASCAR team at social media influencer, kasama ang dalawang kaibigan para uminom. Nagbitaw ng bastos na komento si Max tungkol sa kapansanan ni Clyde kaya't nauwi ito sa gulo, sinugod ni Jimmy si Max at ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng tensyon, sinilaban ni Clyde ang sasakyan ni Max. Ang magkapatid na Logan ay laging nagtatanggol sa isa't isa. Bago sila umalis, binanggit ni Jimmy ang salitang cauliflower, isang lihim na code word nila. Kinabukasan, nagluto si Jimmy ng paboritong almusal ni Clyde. Pinag-usapan nila ang kahulugan ng code word na ginamit kagabi. Delikado ang salitang iyon, dahil noong huli nila itong ginamit, nakulong si Clyde sa juvenile center ng 6 na buwan. Plano na ni Jimmy ang lahat. Ibinunyag niya kay Clyde na habang nagtatrabaho siya sa NASCAR track bilang tagapag-ayos ng sinkholes, nadiskubre niya ang high-security money storage system ng NASCAR. Ang plano niya hold-upin ang pinakamalaking event sa buong Amerika. Ang pera ay dinadala gamit ang PTT o pneumatic tube tunnels patungo sa tunay na bank vault. Para makuha ang pera, kailangang pasabugin ang vault, isang trabahong kayang gawin lang ni Joe Bang. Pinuntahan nila si Joe Bang, isang eksperto sa pagpapasabog ng vault, na kasalukuyang nakakulong. Bagamat flattered si Joe sa alok, tumanggi siya dahil nakakulong siya at may naipong pera na siya para sa paglabas, ngunit nang malaman niyang tinakasan siya ng kanyang asawa at tinangay ang lahat ng pera, napilitang pumayag si Joe. May kondisyon si Joe, isali din ang kanyang dalawang kapatid, sina Fishy at Sam sa plan. Sa Easter Fair, nagtagpo ang Logan Brothers at Bang Brothers para talakayin ang plano, pero surface level pa lang ang ibinunyag. Pumayag sina Fishy at Sam at kumuha ng isang package mula sa Bear in the Woods, parte ng plano para makatakas si Joe sa kulungan at makabalik bago pa mapansin ang kanyang pagkawala. Si Clyde naman ay sinadya ang banggain ng isang convenience store gamit ang sasakyan sa gas station. Dahil sa kanyang sakripisyo bilang veterano, hinatulan siya ng 70 araw sa kulungan, eksaktong kailangan para sa plano. Habang nagkakasa ng plano sina Joe at Clyde, na natiling mabuting ama si Jimmy kay Sadie, dinadala ito sa salon at tinutulungan sa self-tanning. Isang araw, napansin si Jimmy ng isang healthcare worker na si Sylvia, dati niyang schoolmate. Nakita niya ang sugat sa mukha ni Jimmy at inalok itong bigyan ng tetanus shot kahit wala siyang pambayad. Ipinaliwanag ni Sylvia na sponsored ito ng mga donasyon mula sa mayayaman. Samantala, Si Millie ay tumutulong kay Jimmy sa pagpaplano ng heist, alam niya ang lahat tungkol sa kotse at truck,
Ibinigay niya ang eksaktong sukat para sa exhaust covers ng prison truck na umaalis araw-araw sa correctional facility. Habang gumagawa ng kahoy sina Joe at Clyde, tinanong ni Millie si Jimmy kung may backup plan siya kung sakaling pumalpak ang plano, pero kampanteng sagot ni Jimmy buo na ang lahat. Kailangan ni Jimmy ng blueprint ng mga sinkhole sa ilalim ng NASCAR track, kaya't pinasok niya ang dating opisina niya at ninakaw ang plano. Paglabas ni Jimmy, nakasalubong niya ang dati niyang boss. Nagpahayag ito ng guilt sa pagkakatanggal kay Jimmy. Sinubukan ni Jimmy na magkwento tungkol sa mga sinkhole, ngunit sinabi ng boss na halos tapos na ang pagkukumpuni sa mga sinkhole at malapit na silang lumipat ng lokasyon. Isa itong malaking abala sa plano ni Jimmy na pagnanakaw. Kailangan nilang i-advance ang heist ng isang linggo, na tumatapat sa pinakamalaking karera ng taon, ang Coca-Cola 600. Ito ang pinakaabala at pinaka-traffic na karera, kaya mas delikado ang operasyon. Kahit mahirap, ayaw pa ring umatras ni Jimmy. Inutusan niya si Melly na simulan na ang pag-aanalisa kung aling air vent ang konektado sa bank vault mula sa Charlotte Motor Speedway. Si Fishy at Sam ay nagpalabas ng mga ipis na may kulay para matukoy ang eksaktong ruta ng vent. Naakit ang mga ito sa birthday cake na pinadala ni Melly at Jimmy sa isang empleyado ng CMS na si Glima. Lahat ng bagay ay kontrolado at planado. Panahon na para isagawa ang pagnanakaw ng perpekto. Dumating ang araw ng karera, kailangang eksakto at naaayon sa plano ang bawat hakbang. Una, kailangang makatakas sina Joe at Clyde mula sa Monroe Correctional Facility habang oras ng pananghalian. Habang umiikot ang warden sa kantina, nagkunwaring nagsusuka si Joe, agad siyang dinala sa infirmary para gamutin. Pinakabitan siya ng IV para sa hydration, dahil dito, kinailangan niyang umihi. Ipinilit ng nurse na samahan siya, pero tumanggi si Joe. Doon pumasok si Clyde at nag-alok na siya na lang ang sasama. Samantala, sa kantina, isang bilanggo naman ay nagkunwaring nakipag-away. Ito ay utos ni Joe at Clyde para magdulot ng gulo. Dahil dito, nagdeklara ng code red ang warden at ipinasara ang lahat ng pinto sa piitan. Tumanggi ang warden na humingi ng tulong mula sa labas dahil sa sobrang kumpiyansa sa sarili. Dahil dito, matagumpay na nakalabas sina Joe at Clyde. Gumamit sila ng mga peke at kahoy na takip ng exhaust para makatakas ng hindi napapansin. Sa karera, gumawa sina Fishy at Sam ng pampasabog na nag-disable ng lahat ng card machines. Napilitang tumanggap lang ng cash ang lahat ng stalls. Dahil dito, kinailangang ipadala agad ang pera sa vault gamit ang mga PT tubes. Samantala, dumalo si Melly sa Miss Pretty West Virginia pageant para sa malaking araw ni Sadie. Kasama si Bobby Joe at Sadie, inayos niya ang kanyang pamangkin. Pagkatapos, ninakaw niya ang brand new Ford V8 ng asawa ni Bobby Joe para sa kanyang papel sa pagnanakaw. Tumigil siya sa isang gasolinahan kung saan karaniwang dumadaan ang truck ng kulungan. Doon, binigyan niya sina Clyde at Joe ng bagong damit at ang pekeng braso ni Clyde. Pagkatapos nito, nagtungo silang tatlo sa Coca-Cola 600. Matapos bumili ng beer at gummy bears, pumunta sina Joe at Clyde sa sinkhole kung saan naghihintay si Jimmy. Itinulak ni Clyde si Joe sa isang garbage chute papunta sa sinkhole. Pagdating kay Jimmy, pinagsama ni Joe ang bleach, gummy bears, at low-sodium salt para gumawa ng homemade explosive. Nagulat ang mga Logan brothers dahil dinamita ang inaasahan nila. Nag-alinlangan sila na gagana ang chemical bomb, pero matapos ang mahabang paliwanag ni Joe, pinadala niya ito sa vault gamit ang isang capsule. Una, pumalpak ang unang attempt, pero sa wakas, sumabog ito ng maayos at naging matagumpay. Lumabas ang usok mula sa mga tubo ng stalls. Ikinokonekta ni Jimmy ang isang malaking vacuum sa mga tubo para masipsip ang pera mula sa vault. Sa di inaasahang pagkakataon, nasama ang prosthetic arm ni Clyde sa pagsipsip. Nataranta si Clyde at nag-alala na baka matrace sila. Pinakalma siya ni Jimmy at pinangakong babawiin ang braso. Patuloy si Jimmy sa pagsalok ng pera sa mga trash bag. Sina Fishy at Sam ang nagdala ng mga bag palabas papunta sa truck ni Jimmy, ngunit hindi bumukas ang gate. Lumabas si Joe para tignan kung anong nangyayari at sinubukang buksan ang gate. Dahil sa usok mula sa vault, may isang stall na nag-report ng problema. Nagpadala ng 2 gwardya ang HQ para mag-imbestiga. Naabutan nila sina Fishy, Sam, at Jimmy, ngunit wala silang nakuha na matino o kainahinalang sagot. Sa loob,
nadatnan nila si Earl, kaibigan ng Logan Brothers, na nagpapahinga at nagyoyosi sa 20-minute break niya. Galit na galit ang mga gwardya at inutusan siyang bumalik agad sa trabaho. Inakala nilang doon nang gagaling ang usok kaya itinigil nila ang investigasyon. Samantala, si Bang Brothers ay nahihirapang buksan ang isang pinto. Dumating si Jimmy at sinabi na jammed lang ang lock, kaya tinulungan silang mabuksan ito ng maayos. Umalis na sina Fishy at Sam mula sa sinkhole. Pinuno nila ng gasolina ang truck ni Jimmy at nagtungo sa Coca-Cola 600. Sa parehong event, si Max the Menace, ang lalaking nakasama sa bar dati, ay may bagong driver sa kanyang NASCAR team na si Dayton White. Si Dayton ay isang simpleng tao na naniniwala sa pagpapahalaga sa kanyang katawan at hindi pagkain ng mga artipisyal na pagkain. Si Max, na may-ari ng isang energy drink company, ay pinilit si Dayton na inumin ang energy drink bago ang karera. Kahit ayaw ni Dayton, pinaalala sa kanya ni Max ang kontrata. Matagal nang nawala si Dayton sa NASCAR at kamakailan lang bumalik matapos ang ilang buwang sabbatical kung saan naging malusog ang kanyang pamumuhay. Dahil dito, masama ang naging epekto ng sobrang asukal ng energy drink sa katawan niya, nawalan siya ng enerhiya, nawalan ng kontrol sa sasakyan, at bumangga sa barricade, dahilan para matanggal siya sa karera. Nakilala ni Max si Clyde bilang lalaking nakita niya sa bar, at agad silang nagkainitan. Nauwi ito sa suntukan kung saan nabali ni Clyde ang ilong ni Max. Samantala, nakatakas si Jimmy mula sa race arena matapos niyang itapon ang kanyang sombrero at jacket. Sinigurado niyang ligtas ang perang nakuha sa loob ng kanyang truck. Sa ika-200 na lap, sina Norman at ang iba pang preso ay nakakuha ng 4 na police guards bilang bihag at nagudyok ng kaguluhan. Sinunog nila ang bahagi ng kantina kaya napilitan ang mayabang na warden na tumawag sa mga bumbero. Sina Clyde at Joe ay pumasok sa kulungan bilang mga pekeng bumbero. Pagpasok nila, agad silang nagpalit ng damit pabalik sa orihinal nilang kasuotan upang walang maghinala. Dumating si Melly sa tamang oras para tulungan si Sadie sa talent show. Ngunit habang sinusuyod niya ang mga tao sa audience mula sa entablado, nakita niya ang kanyang ama. Dahil dito, pinili niyang kantahin ang Country Roads, paboritong kanta ng kanyang ama, na antig ang damdamin ni Jimmy at halos maiyak. Tumawag siya sa pulis gamit ang anonymous tip at isinumbong ang nakaw na pera mula sa NASCAR event. Nanalo si Sadie bilang Miss Pretty West Virginia, nabawi ng Charlotte Motor Speedway ang karamihan ng nawalang pera at inangkin sa insurance ang natitirang halaga, para bang panalo ang lahat, maliban sa mga totoong nagplano at nagsagawa ng heist. Nang makalabas na ng kulungan si Clyde, tumira siya sa bahay ng kapatid niyang si Melly. Pinutol na ng magkapatid ang anumang ugnayan kay Jimmy, na lumipat na ng estado upang mapalapit sa kanyang anak. Galit na galit si Joe sa pagkabigo ng plano, kinuha na ng FBI ang kaso ng pagnanakaw ng pera sa NASCAR. Dumating si Special Agent Sarah Grayson sa vault kasama ang kanyang kasama upang siyasatin ang crime scene. Tinawag din siya ni Max, na nagsabing nakita niya sina Clyde at Joe noong araw ng karera. Kahit may punto si Max, hindi ito pinansin ni Grayson at inisip na personal lang ang galit nito. 6 na buwan niyang sinubukang alamin kung sino ang nasa likod ng heist, walang ebidensyang lumabas, pero dahil ninakaw ang ginamit na truck, pinaghinalaan niya ang Logan Brothers. Gayunman, parehong may matibay na alibay ang magkapatid. Sa huli, inutusan ng FBI si Grayson na itigil na ang investigasyon at kalimutan na lang ang insidente. Pagkatapos ng pagsuko ng FBI sa kaso, ang lahat ng kasali sa heist, mula kay Norman, Glemma, Joe, at iba pa, ay tumanggap ng malaking parte ng pera. Tumanggap din si Sylvia ng sobra na puno ng pera bilang donasyon sa kanyang medical facility. Alam niyang galing ito kay Jimmy dahil sa band-aid na ginamit pambalot ng sobra. Nagsimula silang mag-date pagkatapos nito. Makikitang nagkakasiyahan sina Logan Brothers, Melly, Sylvia, at Joe sa bar ni Clyde. Inalala ni na Jimmy at Clyde ang plano na nagpagalaw sa malaking halaga ng pera patungo sa ligtas na lugar. Habang isinumbong ang natira sa mga pulis, isiniksik ni Melly ang mga bag ng pera sa isang garbage disposal system. Si Earl naman ang nagmaneho ng disposal truck papunta sa tambakan. Hindi bayad ang phone bill ni Jimmy, pero aktibo pa rin ang serbisyo dahil tinitiktikan siya ng FBI. Nang tuluyang mawalan ng signal ang cellphone niya, pumunta siya agad sa tambakan at kinuha ang mga pera. Habang nagiinuman at nagtatawanan ang grupo, nakikita sila mula sa malayo ni Special Agent Grayson. Nilapitan niya si Clyde at sinubukang akitin ito upang mapalapit siya. Sigurado siyang may alam si Clyde,
Kaya nagpas siyang manatili pa sa paligid.